Kaya naisipan namin na ipagpatuloy na talaga yung paggugupit para din naman ma-promote at ma-preserve yung pamanang sining na 'to. Naramdaman ko si mami na ito yung talaga yung gusto niya. Ginawa niya yung makakaya niya hanggang para maitaguyod niya yung pabalat. Ang goal ni mami ay manatili yung pabalat sa isip, sa puso ng mga bata. Ako si Nati Ocampo Castro. Ako po ay taga Malolos, Bulacan. Ako po ay nag-iisang anak na babae ni Nanay Luz Ocampo. Yung talaga pong gumagawa po ng pabalat. Ako si Joy Marie B. Joaquin. Ako ay isang nurse talaga by profession. At saka ang aking kapatid na si Jacqueline May Cruz ang naggagawa ng mga pabalat. Noong 2010, nagretiro po ako sa trabaho ko para po aralin yung babalat ng Nanay Luz. Kasi nakita ko na medyo may edad na siya. Kailangan ko matuto ng paggawa ng pabalat. Kasi kung in time na iwan niya kami, alam ko na yung paggawa ng pabalat at para maipagpatuloy ko yung paggawa ng pabalat. Para din naman ma-promote at ma-preserve yung pamanang sining na to. So, kaya naisipan namin na ipagpatuloy na talaga yung paggugupit. Una kasi, parang more on pang regalo siya sa mga pang souvenir sa simbahan, gano'n kapag may dumadalaw. Si Father Bear, yung dati naming kura paroko, nag-order siya ng 50 pieces na St. Michael na pinrame. So, doon nagkaroon ng idea na pwede naman pala siyang pang souvenir aside sa pagiging pastillas wrapper niya. Kumbaga sa history na eh. Kasama sa history ng Bulacan. Nagpupursige kami na wag itong masabing dying art. Sa paggawa nitong Borlas de Pastillas, sinasalamin niya yung hard work, yung patience, and creativity ng mga ninuno natin. Kaya naman ito ay galing pa sa mga ninuno natin na nagpasa-pasa hanggang ngayon. So kami naman dito sa Malolos, nagpe-persevere kami na matuto yung mga bata. Pinapakilala namin sa mga bagong generation na may ganitong sining ang Bulacan. With Panyera, Panyera is mga Pilipiniana yung ginagawa niya. And then, ini-incorporate niya yung Borlas de Pastillas. Ang gamit is fox leather. So, sa fox leather, igugupit yung pattern ng pastillas wrapper. Sa kanya, idinidikit dun sa damit. And then, isa pang naging gamit ng pastillas wrapper is ito nga yung lei. Kasi yung sa tourism office, in-incorporate din nila dun sa lei, yung mga pastillas wrapper. Ang gamit naman, hindi rin papel de hapon, yung namang pambalot sa mga bouquet ng bulaklak. Bukod doon, si tourism din, nag-incorporate sila ng pastillas wrapper sa mga certificate nila para, yun nga, tatak San Miguel talaga kasi may Borlas de Pastillas sa gilid ng certificate. Yung pastillas wrapper kasi, gaya nga ng nabanggit ko, pamanang sining siya. So, para sa akin, yung Borlas de Pastillas, sinisimbolo niya or sinasalamin niya yung pagiging malikhain at yung haba ng pasensya ng mga ninuno natin. Kasi hindi naman talaga ganun kasimple din yung paggagawa at paggugupit ng pastillas wrapper. Dati wala namang mga Google or internet, and yet naisipan nila yung ganyang kagandang likhang sining. Ang gusto ko lang i-share sa mga kapwa nating Bulakenyo,
kapwa natin Pilipino na dito sa Bulacan, meron kami isang saying na tinatawag na pabalat. Sana wag natin itong makalimutan at ipagpatuloy sana natin to sapagkat ito isang parte na nga ng ating kultura. Pinahalagahan namin to. Malaki ang paghanga ko sa mga ninuno natin noong araw na talagang naghirap sila gawin to at ipamana sa atin. Yun naman ang gusto ko iparating din sa mga bagong generation.